Ang ganda ng tunog ah. Ang R12 ay may 1.7-inch na titanium film na tweeter at may 12 inches na woofer na kaya mag-produce na 700 watts at 8 ohms. At meron din itong frequency response na 42 Hz to 20 kHz at 98 dBSPL. Ang R12 din naman ay may 500 watts amp power at 4 ohms. So, kung nagtataka po kayo bakit mas mababa ang wattage na active sa passive, same lang po sila ng rating na may 700 watts speaker power. Ang ibig sabihin ng 500 watts ay amplifier power. Ito ay two-way speaker system na merong tweeter and woofer. Ang speaker na to ay merong 100 degree horizontal and 60 degree vertical na dispersion. So, ano ang epekto ng ganong klaseng dispersion? Siyempre, mas malawak yung kayang marating na sounds ito, lalo na kapag sa live stage or gagamitin nyo siya as stage monitor. So guys, explore naman natin ang back panel ng R12D. So dito meron tayong LCD display. So sa baba niya, meron tayong mga buttons katulad ng mode, pause and play, stop, repeat, backward, and forward. So dito sa mode, dito kayo mamimili ng source nyo katulad ng Bluetooth, or kung meron naman kayong SD card and flash drive, so pwede siya, lalabas din siya dito sa ating display. So ito yung sample natin. So ayan guys, automatic tutunog na siya kapag sinaksak niyo yung MP3. So itong speaker na to is naka-DSP na. So ano nga ba ibig sabihin ng DSP? So ang DSP ay Digital Signal Processor. So ano nga ba advantage ng naka-digital signal processor sa naka-analog speaker? So usually kasi sa analog speaker, meron na itong treble and bass control. So mano-mano mo pa siya i-tune para mahanap yung tunog na gusto mo. Unlike sa naka-DSP na, ikaw na yung mamimili kung normal, DJ, voice, live, flat ang gagamitin mong preset. And guys, kapag naka-DSP tayo, di hamak na mas maganda tunog nito compare sa mga naka-analog. Naka-preset ng limiters nito para makaiwas tayo sa pagkasira or overdrive ng speaker driver na nakakabit dito. Next, meron tayo ditong tatlong indicator. So, unahin na natin yung power. Kapag umilaw ang ating power, ibig sabihin naka-on ang ating speaker. So next, meron tayo ditong signal. Kapag umilaw ang ating signal, ibig sabihin, simple lang, may pumapasok na signal katulad nito. Hello, mic test sound check. Ayan, makikita nyo umiilaw siya dahil may pumapasok na signal. So next, yung clip. So ito ay isang warning indicator. Kapag ito ay umilaw, ibig sabihin na-reach na ng ating speaker ang kanyang limit. So pag sobra-sobra na yung signal na pumapasok, tsaka siya magti-trigger, iilaw siya. So ang gagawin lang natin kapag umilaw siya, ay babaan natin ng volume para maiwasan ang pagkasira ng ating speaker. So next, ito naman ang ating mga line inputs. Meron tayong line A and line B. So sa line A, meron tayo ditong RCA input and combo XLR. So, pwede dito ang XLR and PL unbalance. So, ito naman ang ating volume control para sa line A. And also, volume control na rin to para sa ating MP3 at Bluetooth. Oops! Teka lang. Alam ko may magtatanong sa inyo kung paano paghihiwalay ng volume control ng ating line A sa ating Bluetooth or MP3. So, ito ang gagawin nyo. So, halimbawa, may nakasaksak sa ating line A. At the same time, nagpapatugtog din tayo sa ating Bluetooth. Hello. Ayan, so ang gagawin nyo lang, i-hold ang ating back button for volume down. And also, pag hinold naman natin itong forward button, lalakas ang ating Bluetooth. So, sa pamamagitan nun, mayroon na tayong separation ng volume control sa ating Bluetooth or MP3 at sa ating line A. Next, dito naman tayo ngayon sa line B. So, kung mapapansin nyo, meron din siyang combo XLR na same lang din sa line A. Pero ang pinagkaiba lang nila is meron itong button na may line and mic. So, kung kayo ay meron mixer na may sariling gain control or volume control, ang gagamitin nyo lang is line.
Pero kung ang gagamit kayo ng dynamic microphone or electric guitar na walang sariling gain control, kailangan nyo ito pindutin para ma-boost ang inyong signal. So ngayon guys, i-demo natin to kung paano ito gumagana. So sasaksak natin. Ayan, kung makikita nyo, tinodo ko yung volume niya pero ganyan lang siya kalakas. So try natin pindutin tong button na to. Baba natin ng 9 o'clock lang. Sobrang lakas niya kahit 9 o'clock lang kasi naka-boost na siya. So ngayon guys, dito naman tayo sa baba. Meron ditong 230 volts and 115 volts. So nakaset na siya ng 230 volts dahil nasa Pilipinas tayo. Pero if ever naman nadadali nyo siya sa ibang bansa na may 110 volts, so isaset nyo ngayon siya dito sa 115 volts para gumana siya. So next, dito meron tayong power. Ito yung on and off switch niya. And meron din tayo dito AC input. Sa passive unit naman, meron tayo ditong input and output. So ang ginagamit dito is speak on connector. Sa speaker placement, pwede ito na naka-floor mount. And huwag kayong mag-alala kung ilalapag nyo ito sa sahig. Dahil kung makikita nyo sa ilalim, meron itong rubber fitting. Pwede din naman itong monitor position dahil meron itong wedge design para sakto yung angulo niya sa performer. At ang pinaka-common is pole mount. So sa pole mount, meron itong dalawang angle, meron tayong straight at naka-tilt down para may flexibility kayo sa setup. So guys, kung makikita nyo, meron din itong mga handle sa bawat side para hindi kayo mahirapan magbuhat. Para kanino nga ba ang art series? Ito ay para sa mga stage performer or artist na gustong marinig ang clarity and depth ng kanilang boses or swabing tunog ng kanilang instrument. Ito ang aktual na tunog niya. Sa mga magtatanong kung meron pa tayong ibang size nito, yes po, meron po tayong 15 inches na variant. Kung may karagdagan pa kayong katanungan, feel free to contact us on our Facebook page, Kevlar Professional. So, kita-kits ulit sa susunod na video. Ciao!